narinig ko yung mga kapitbahay namin, nagbubulungan. Sabi ko, ayan, nababalo na sila. Narinig ko, sabi ko, tignan mo si Rafi, parang may sira ulo. Bumili ng kotse pagkaliit-liit. Ano ba? May sira ng ulo ko, bumili ng kotse pagkaliit-liit. Alam niyo, nung narinig ko yun, sabi ko yung mga kapitbahay ko, mga negative talaga to. Tama ba? Next! Umataw ako ng umataw. Yung mga sinasabi, nung nasa paligid ko negative, hindi ko pinapansin. Nag-focus ako sa goal ko. Tama? Nag-focus ako sa opportunity na nakita ko. Kaya after 2 years, nakapagpatayo ako ng sarili kong bahay. Wow! From tulunan ng baboy, no, nakapagpatayo na po ako ng sarili naming bahay. Eto malupit. Yung Cherry QQ, napalitan ko pa ng Montero Sport brand new. And nakabili rin po ako ng Toyota Fortuner, top of the line. Yung Fortuner na yan po yung kauna-unahang regalo kong kotse sa asawa ko. Wow! Grabe, no? Ano pa po? Nakabili rin po ako ng brand yung Hyundai Genesis. Una kong sports car na kotse. Hyundai Genesis. Brand new po yan. Tinuloy-tuloy ko pa yung negosyo. Kasi yun ang masarap eh. Pagka kumita ka, ang sarap. Pag kumita ka, masatawin mo. Sa mga bago rito, huwag kayo titigil hanggat di ka nakaka-invite. Kasi yung unang pay-in mo, napakasarap niyan. Kahit isa lang yan. Tama? Sa mga hindi pa member, gusto nyo kumita rito? Yes. Sa mga bago, gusto nyo kumita rito? Yes. O mag-member ka na? Yes. Tama ba? Bukas pa, office mo ba? Alam nyo guys, kung naramdaman nyo maganda tong business na to, huwag mo nang patagalin. Huwag ka rin makikinig sa mga negative sa paligid mo. Tama! Kasi kung nakita ko tong negosyong to, number 1 nag-negative sa akin, nanay ko. Toto yan. Nanay ko. Milyang na. Nung sinabi ko sa nanay ko, mag-enjoy na ako kay Kuya Jun. Alam mo sabi sa akin ng nanay ko, sige anak, subukan mo, papatayin kita. Binantaan agad ako. Sabi niya, huwag kang makasali-sali dyan. Walang mangyayari sa'yo dyan. Sabi pa ng nanay ko, makinig ka sa akin anak. Kasi papunta ka pa lang, babalik na ako. Sinagot ko yung nanay ko. Sabi ko na, kung papunta ka pa lang, babalik, ba't di tayo nagkasalubong? Alam nyo guys, na-realize ko, ang tagal mo na nakikinig sa nanay ko. Simula bata ako, pinapakikinggan ko nanay ko. Bakit po? Kasi maaga ako namatayan ng tatay. Kaya sobrang naghirap kami. 7 kami magkakapatid. Kasi yung nanay at tatay ko walang hilig. Umabot kami ng 7, 8 sana, namatay pa yung isa. Sa totoo lang, at saka kung bakit daw kami dumami, nung tinanong ko yung tatay ko dati, lagi daw kasi brownout sa amin. Sabi ko, ang tagal mo na nakikinig sa nanay ko, kakapakinig ko sa nanay ko, naging konduktor ako sa jeep. Sabi ko, gusto ko nang baguhin yung buhay ko. Tanong kay nino ako dapat makinig? Sa nanay ko o doon sa successful na tao? Successful! Kaya ang ginawa ko, sumama ako ng sumama doon sa nag-invite sa akin. Nakinig ako ng nakinig ng mga seminar ng training. Kasi dito, wala akong nagsimula ng mayaman agad. Yes! Tandaan niyo yan. Lahat ng bagay, inuunti-unti yan. Imagine, first time ko nag-join sa network marketing. Wala ho akong background sa kahit anong business. Hindi ako matalinong tao. Pero masipag lang ho akong makinig. Kaya yung binigay niyong oras dito ngayong gabi, yung nilaan yung oras, tandaan nyo guys, hindi mo masasayang yan. Yang oras na yan ay simula ng pagbabago ng buhay. Paniwalaan mo lang. Grabe guys, pandemic, 2020, sino nakakaalala? Lockdown po yan, pandemic.
Yung dinidiscuss na to, yung uulanin ka ng 1.8, totoo ho yan. Dumating sa point, hindi ko na alam saan nanggagaling yung 1.8. Basta nakikita ko na lang sa cellphone ko. 1.8 ng 1.8 ng 1.8 ng 1.8. Ang lupet! $50,000 isang araw, basic. Wow. Totoo. Dumating pa yung 100,000 isang araw. Grabe, eto malupet. Eto malupet. Pag di mo naubos yung 100,000 ngayong araw na to, yari ka, paktay na, bukas meron uli. Wow. Ganyan kaganda yung negosyo pinapakita namin sa'yo. Tandaan mo, kung ikaw yung taong hirap na, sawa-sawa na sa hirap ng buhay, nangangarap na sana mabago rin buhay ko. Sana umayos din yung bahay namin. Mapapaayos ko rin yung bahay namin. Kung ikaw may mga pangarap sa magulang mo, sa mga kapatid mo, eto na yung right time para magdesisyon ka. Yes! Ano kung ginawa ko? Kumita ho ako ng sobrang laki. Dito ko naranasan yung pera na halos hindi ko kayang hawakan. Anong ginawa ko po? Bumili po ako ng brand yung Ford Mustang. Imagine, pandemic po yan. May quarantine pass pa ako niya, no? Quarantine pass po yan. Sa Ford Cainta po yan. Kasalukuyan nagpipintura ako ng hub namin. Meron ho kaming hub. By the way, nakapagpatayo na po ako ng sarili kong building. 3rd floor. Ginawa kong hub. Wow. Ay ako rin yung nagpipintura. Tama? Habang nagpipintura, tumawag sa akin yung ahente. Sabi, Sir! Nakapag-down ka na ba sa Ford Mustang mo? Sabi ko, oo, nag-down na ako sa Ford EDSA. Sabi ko, nag-down na ako ng 50,000 reservation para merong orange na dumating. Kasi nung time na yun, itim yung binibigay sa akin, gusto ko ng orange. Alam mo, tumawag yung Cainta, sabi sa akin, meron pong bagong dating Ford Mustang kulay orange dito sa Cainta. Hindi na ako nagbihes! Kasi ando, pumunta ako sa Ford. 2020 lockdown. Pagdating ko doon sa pinto, kasi puro pintura yung tsaka yung short ko, hindi ako pinapapasok ng gwardiya. Sabi, Sir, saan ka pupunta? Sabi ko, diyan, titingin ang kotse. Sabi niya, may kontak ka ba rito? Oo, meron. Pinakita ko yung konto namin. Pinapasok ako. Sabi ko, sa gwardiya, grabe ka. Alam niyo, nireserve ko uli agad. 50,000 uli. 50,000 uli, binayaran ko. Ford Mustang. Dahil natutuwa ako, bakit? Yung ganun pala yun, kasi wala pa siya sa showroom. Wala pa siya sa showroom eh. Sabi, Sir, pag hindi ka kasi nag-reserve, lalagay yan sa showroom. Pagdating sa showroom yan, ibebenta sa iba. Sabi ko, ay wag! Huwag nyo na ibigay sa iba. Magre-reserve na uli ako 50,000. Akin na yan. Pagkabayad ko sa counter, eto hindi ko makalimutan, talagang ang sarap. Nag-print yung counter. Lumabas doon, Mr. Rafael Vergara. Pinatong doon sa Ford Mustang. Wow. Sabi ko, bukas ng umaga, pagpatak ng araw, pagtilaok ng manok, magwi-withdraw agad ako sa bangko ko. Babayaran ko yan ng cash. Ito, ganun pala yun. And eto kinabukasan, pagbalik ko, dala ko yung pera, ang dami. Isang bag na malaki. Pinadiretso agad ako sa VIP. Lahat in-offer sa akin. Gusto mo ng tubig, kape, juice, sandwich. Oh, ang ganda pa naman nung nagtitinda doon. Sabi sa akin, Saan, anong gusto mo? Juice, kape, tubig, sandwich, o ako? Sabi na, ako yung nagsaserve sa'yo. Kayo naman. Binili ko cash. Kaya inuwi ko sa bahay namin. Brand new Ford. Yan yung sila pinamasawa. Eto malupit!
So, ayaw nga tumigil eh. Alam niyo yung network ko? Ang mga na-recruit ko lang naman, tricycle driver lang naman. Pero yung tricycle driver nag-recruit din. Tapos eto malupit, meron akong isang leader, construction worker. Tiga Quezon City, tago natin sa pangalang Efraim. Ha? Efraim Kunesan naman. Grabe yun, construction worker yun. Alam mo, malupit yun. Nag-Facebook, nag-invite, nakainom siya nung time na yun. May nakausap isang Aprikano. Alam niyo, Aprikano, in-English niya kasi nakainom siya eh. Ito niya sa akin. Alam niyo, isang Aprikano nakausap niya, ngayon po, nasa 4,000 na sila sa Burundi. Wow! Grabe, no? Hanggang sa ibang bansa, may mga leader na ako. Every time bibili ng products, magre-recruit, bibili, gagamit ng products, tanong, may kita ka? Yes! Maganda o sobrang ganda? Sobrang ganda! Ikaw na yung nagbenta? Nakilala mo ba yun? Yes! Pero may kita ka? Yes! Maganda o sobrang ganda? Sobrang ganda! Maganda pala, mag-join ka na. Yun nangyari sa akin. Yung pera na hindi mo kayang hawakan, tignan nyo naman yan. Para ako si Naruto. Ano ginawa ko? Bumili po ako brand new Chevrolet Camaro. Yung Bumblebee na pangarap ko, hindi ko alam. Dito pala sa Empowered Consumerism ko makukuha. Alam niyo po, minsan nagtatanay kami mag-asawa, break pa sa Tagaytay. Ang lakas ng trip namin. Isang sports car pa kami. Isang gabi. Alam niyo, naka-add ako sa mga GC na mga Mustang, Camaro, even kahit yung mga big bike ko. Kasi naka-add ako sa Ducati. No? Meron akong Ducati. Ang isang presyo ng isang motor ko, 2 million maybe. Sabi Ito masarap. Ito masarap. Darating pala yung panahon, kung ano yung nasasakyan ng mga celebrity at mayayaman, darating ang panahon, masasakyan mo na rin. Huwag ka lang huminto mangarap. Bakit? Libre na nga ang mangarap. Tinitipid mo pa. Baka yung iba sa inyo ang pangarap, cellphone, motor. Paano pag di mo nakuha yung cellphone? Paano pag di mo nakuha yung motor? Bagsak ka sa bisikleta. Kung gusto mo yumaman, mangarap ka ng malaki. Yes! Yan ang sikreto. Para sumunod yung kilos mo. Guys, nangarap lang din po ako before. Ngayon po, nag-check kami mag-asawa. Alam nyo, nag-check ako 2 million, ang asawa ko 1 million. Sakban lang yun. Siyempre, mahal na mahal ko yung asawa ko. Sobrang ganda niya eh. No? Ang asawa ko wala rito, sayang, nasa kasiguran kasi. Alam niyo, niregaluhan ko yung asawa ko, Ford Raptor. Wow! Pina-setup ko pa yan kay Autobot. Ang halaga niya ng setup niya, almost 1 million. Grabe, no? Bumili rin kami, syempre, tig-isa kami, hindi po pwede siya lang. Kulay itim din, pinasetup ko rin kay Autobot. Eto yung mga bumibili kami ng Raptor, hindi na namin inuwi sa bahay, dinediretso namin kay Autobot. After nun, babayad uli kami ng almost 1 million para lang mas maganda. Kung hindi ako nag-empowered consumerism, saan ako kukuha ng kamay ng Diyos pampagawa niyan? And guys, lalo sa mga bago, hindi ko po sinasabi tong result namin para yabangan ka. Hindi ko naman kayo kilala personal para yabangan kayo. Ang gusto ko lang mangyari, ikwento sa inyo ano nangyari sa amin. Paano binago ng company yung buhay namin. Yes! Tama? Kaya pag ikaw, naramdaman mo, eto na yung opportunity para sa'yo, gawa mo na ng paraan. Yes! Yan o.
And hindi lang mga sakyan, motorsiklo, even kahit yung mga mamahaling mga rubber shoes. Mahilig ako. Bakit ho ako nahilig sa rubber shoes? Mai-share ko lang, nung bata ho ako, hindi ho ako nakakatikim ng rubber shoes. Hindi ho ako kumakain ng rubber shoes. Ibig sabihin, hindi ho ako nabilan ng nanay at tatay ko ng rubber shoes. Simula grade 1 hanggang makagraduate ho ako ng first year, ng grade 6. Doon lang ho ako nabilan ng sapatos. Dati pag may basketball, nung mga bata kami, nanghihirap lang po ako sa pinsan ko. Ang problema, pag sabay kami ng pinsan ko may laro, ako ho hindi makapag-basketball kasi wala ako sapatos. Kaya sabi ko, pag yaman ko, bibili ako marami sapatos. Imagine. Nag-aral ho ako elementary. Lagi nakatsinelas. Nung gagraduate na ako ng high school, eto malupet. Yumaman ho ako rito, hindi ako matalino. Para sa pagkakaalam nyo, grade 3 na ako, hindi pa ako marunong magbasa. Alas tayo. Totoo. Ganong katindi yung kabubuhan ko sa kanya. Tandang-tanda ko yung sinasabi ng nanay ko, ano ba yan? Puro bagsak! Kami exam kami. Sa totoo lang, mas gusto ko pa magtapon ng basura kaysa mag-recitation. Ewan ko ba? Basta, iba yung utak ko eh. Pagkamat na, wala na, parang puro numero na yung pumapasok sa utak ko. Hindi ko maintindihan bakit nagkaroon ng maliit na way dun sa math. Ganun ako talino. Eto malupit. Yung high school, 4 na taon ho yan. Dahil sa sobrang sipag ko mag-aral, yung 4 na taon, ginawa kong 6 na taon. Yes! Para walang masabi yung nanay ko. Congrats! Nung elementary ako, grade 6, gagraduate na ako, tama ba? Binilan ako ng nanay ko sa palengke ng sapatos. Muntik ako may matay talaga. First time, binilan ako ng sapatos. Eto malupit, package! Nangutang yung nanay ko kasi gumraduate ako, itontoa eh. Nangutang pati pambili ng polo, tsaka pantalon, tsaka sapatos. Eto na, pag-uwi, sabi sa akin, anak, bago sapatos, polo, pantalon mo, sukatin mo na. Alam niyo, pagtingin ko, nahimatay talaga ako. Sabi ko, nanay, first year high school pa lang ako sa pasukan. Yung binili mo, pang 4th year na. Grabe yung allowance. Ito yan, nag-picture ako nung graduation, elementary. Grabe yung polo ko, pagkalaki-laki. Kaya hindi ko maintindihan kung matutuwa ako. Kaya guys, nung kumita ako ng malaki, every time nagta-travel kami sa ibang bansa, Korea, Singapore, Japan, bumibili kami sapatos. Yung anak ko po, pinag-aral ko sa San Beda. At itsundo namin, araw-araw, iba-iba kotse! Tandaan nyo guys, hindi habang buhay mahirap ka. Kung mahirap ka man ngayon, hindi habang buhay mahirap ka. Tandaan mo, may opportunity si God na ibibigay sa'yo para baguhin yung buhay mo. Meron na akong isa sapatos, share ko lang ha. Hindi ko pinagyayabang to. J1, Off-White. Tignan nyo na lang kung magkano yung halaga niya ngayon. Huling tingin ko, nasa kalahating milyon na po siya. Grabe, no? Gusto yun. Ano pa? Mga motorsiklo, big bike. Ito yung sinasabi ko, Ducati, kulay red. Meron din ako Ninja. Ito isang Ducati ko, may ZH2 ko. Meron din akong BMW. Ito yung sinasabi ko na darating ang panahon kung ano yung nasasakyan ng mga celebrity mayaman. Sasakyan mo na rin siya. Huwag ka lang mainip. Grabe, no? Alam nyo guys, ito malupit. Kamukha sa Sunday, may racetrack na naman kami. Nagre-racetrack na ho ako ngayon. Nangangarera kami sa Clark International Speedway. Nagpapahiga po ako ng motor dyan.
Yung suit ko pa lang na sinusuot, nasa 90,000 na. Yung helmet, pag bumibili kami ng helmet, basic po yung 70,000. Grabe, no? Eto malupit. Kasama ko mayayaman, doktor. May-ari ng mall. Mga negosyante mayayaman. Hindi nila alam yung isang kasama nila doon. Dating konduktor lang ng jeep. Men, eto po yung building na pinatayo ko. Diyan ho kami nagtitraining ng grupo ko. Yan. Eh nakapag-create na po tayo ng 100 car achiever. Wow. Hindi po yan sa company. Sa grupo ko pa lang po yan. Pag tinanong mo sa company, hindi na mabilang ilan na nagkakotse rito. Hindi na mabilang kung ilan naging milyonaryo. Eto tanong, kailan ka magsisimula? Ngayon. Yan po. And, eto yung sinasabi ko kanina, dadating ang panahon kung saan nakatira yung mga mayayaman, mga celebrity. Makakatira ka na rin. Feeling best. Grabe. Mahirap lang nakatira dyan. Eto po, nakuha ko na yung titulo namin sa Feeling Best. Yung dating conductor ng jeep. Imagine, Alabang Boys na. Oh. Eto po yung mga travel namin. Pakita ko lang po. Yan. Pinakalas. Ngayon po, darating pala ang panahon, hindi lang tayo mababaliw sa kotse, sa bahay. Eto po is kasalukuyang pinapatayo ko, private resort. Yan! And tapos na po ako. Sabi rin sa buti naman natapos na. Huwag ka